iiyak na rin siya kung lalabas ako. I'm Sister Cecilia J. Tapang, LGC, belongs sa Living the Gospel Community. Talagang tawag ng Panginoon sa akin. I was teaching before in public school, but suddenly, kahit na nung bata pa ako, gusto may design ako ng mga madre, kaya iniwan ko yung promising job at saka family ko para sa will of God for me. Ano lang kami, dalawang kapatid lang kami, puro babae, at saka yung mama ko, 28 years old pa siya, byuda na, kaya medyo mahirap tanggapin sa kanya, umiiyak pa siya, parang namamatay ang anak, pero ngayon, iiyak na rin siya kung lalabas ako. It was not easy. I felt uncomfortable, but because I know God is with me, kaya yun, hindi madali sa akin. Pero after a while, at home na rin ako sa kumbento. Laging nagdadasal. Oo, kasi nagtatrabaho. Kahit nagtatrabaho, nagdadasal. It really devoted our life in prayer, even if we are working, even if we are washing clothes, or inaalang namin sa Panginoon yun. Pero hindi ibig sabihin na lagi kami nag-rosary, the whole day, no? Mahirap yan. Pero yung sinasabi na laging nagdadasal dahil yung trabaho namin, inidevote namin sa Panginoon. Naku, Diyos ko, look at my face. Meron din ganun kasi karakter yan pero hindi naman, wag namang i-generalize yun na masusungit yung mga mother. We're not spinster. God created us as a lovable person. So, please, hindi masungit yung mga mother. Okay. Hindi, sila ang nag-broken sa akin. Hindi, yun kasi connotation sa amin Laging, give justice to the sisters, not definitely broken-hearted. It's, maybe there are some situations, maybe, in the life of a sister, na broken-hearted siya, but I do believe that this is the way of God when paano niya isasabuhay yung tawag sa pag-aalagad ng pag-being as a sister. In different ways, in different situations and forms. In fact, sa sa congregation namin, yearly, we are allowed to have a family vacation within a year for 2 weeks. Hindi sabihin na iniwanan na talaga definitely yung pamilya. We are still in link with our family, and we are allowed to stay with them for 2 weeks in a year. Inside the convent, the discernment is always in continuous journey. Pag nandiyan sa convent ka, just be honest and just be yourself. Kung talagang yung discernment mo, ang buhay mo ay hindi para sa kumbento, for me, personally, I would advise, as a formator, I would advise to find your joy in outside the convent, kasi baka maging fruitful ka pa doon sa labas. Oo talaga. Meron kaming pera pero dito sa amin, we can, aalangan naman kung wala kaming pera, hindi kami makabayad sa jeepney pag nasasakay kami, wala namang libre, kahit senior. So, merong pera pero hindi sa'yo.
it is what we call a common fund for the community, but we can ask if it is really a necessity for us. Very colorful. I will not say that all of the whole lifetime in the convent na masaya. But in the midst of storms, sometimes problems, crisis, part na siya para maging makulay ang buhay sa kumbento. Pero as I said, in the midst of storms and in the midst of some crisis, we can still manage to smile dahil yan ang nagbibigay buhay namin. Kasi pag yan ang benefactor natin, yung mga problema yun sa buhay sa madre, benefactor namin yan papuntang langit. Okay? Be courageous enough to say yes to the will of God, and I will assure you, you will be happy in this way of life.